Para po sa mga nakasubaybay, kahapon pa no, doon sa mga larawan po na nakita na natin sa dito sa Super Radio, sa DCWB, sa GMA News, mga kapuso at sa social media ay iba talaga ang sinapit ng Cebu eh. Ayan, Region 8 naman si Director muna tayo. Region 8 Eastern Visayas. Makikibalita tayo mga kapuso mula kay Director Ray Gozon ng OCD Region 8. Morning, Melo. Director Gozon, magandang umaga po. Hello. Umaga po, Melo. Opo, kumusta po kayo diyan? Kumusta ang una namin ko kumustahin yung panahon niyo? Kumusta na po diyan? Maayos na ba ang panahon niyo diyan? Today medyo makulimlim, cloudy, pero we are trying na mag-conduct ng aerial survey doon sa mga areas affected in the region, Melo. Good morning. Opo. Kaya na pong lumipad ng mga helicopter po natin, Director, para makapag-aerial inspection po tayo? Ah, Kaya na siguro, Melo, kasi on the way na yung aircraft natin from Mactan, Cebu to provide Ardana support dito sa Eastern Visayas. Manggagaling sa Cebu yung helicopter po na gagamitin nyo dyan para sa aerial inspection, Director? Doon nag-take shelter during the time ng bagyo. Opo. Okay, teka muna. Ano po ang nangyari dyan sa inyo sa Eastern Visayas? Paano nyo po maisasalarawan ang pananalasa ng bagyong Sitino dyan, Director? Doon sa mga areas na nagkaroon tayo ng devastation, na naramdaman nila yung lakas ng bagyo. Malakas na yung ulan, hindi masyadong malakas dito sa Region 8. Pero yung lakas ng devastation is yung hangin na naramdaman kabayan dito sa region. Opo. So with that, I would like to emphasize na meron tayong affected na 396 barangays, 44,698 families. This translates into 171,420 individuals. So nag-activate naman tayo ng 115 evacuation centers for that matter. Opo. And may mga may mga na-receive tayong report with regards to totally damaged houses. Dalawa ang naitala natin dito sa Limasawa Island, Southern Leyte. Meron tayong 11 from Pastrana, Leyte, and another 2 sa Limasawa Island. Director, saglit lang po, Director. Ano po yung mga sinasabi nyo bilang na yan? Mga namatay po ba yan? Hindi po, damaged houses po. Damaged houses, okay. Opo. So houses po pala ito. Doon po sa mga tao po, may mga nadisgrasya po ba? Sana wala, Director? May mga na-receive kaming report pero need pa namin i-verify. Need namin ng issuance ng management and the missing doon sa identified casualty. Later today, we can provide you with the updates on this. Ilan po yung Director? Ilan po initially po? Ilan yung napapabalita na casualty po, Director? Hindi po namin muna maibigay sa iyo, Mel, baka kasi magbigay ako ng figure and yet hindi siya confirmed. Mahirap po magbawas ng patay. Okay, sige. Opo. Okay. Missing, do sa missing po, Director. It's the same, Melo, no? Isabi na po namin po ito. Opo. Ang napupunan namin habang tayo nag-uusap, nahihirapan pa rin yung signal ninyo dyan, hanggang sa mga sandaling ito, Director. Doon dahil sa medyo makulimlim nga po yung... Oho. Ang kuryente po ninyo dyan, kumusta po ang supply? Okay na po. Restore na po yung as per NJCP. Ang is na lang po is yung mga natumbang mga poste coming from inaayos ng ating mga electric cooperative. Opo, yun. Okay, kuryente. Yung mga kalsada nyo, nadadaanan na ba? Importante ngayon, yung madala ng tulong. Ang ating mga kababayan, yung mga relief goods nyo ba, nakarating na po, Director? Nadadaanan na po. Actually, hindi naman po kami nahirapan doon sa, especially sa family food packs coming from DSWD. Kasi prior to the, prior ng panganalasan ng bagyo, naka-preposition na po even to the municipalities. So speaking of clearing of roads, nag-provide po ang ating armed forces of the Philippines ng 60 personnel specifically intended for the province of Southern Leyte for the of debris clearing doon sa mga natumbang mga punong kahoy. Okay, opo. Natuloy ba yung kasi may babala dyan ng pag-asa nung kahapon, no?
na baka raw magkaroon ng storm surge ng mga 3 meters. Nagkaroon na ba ng ganon, Director? Wala pong kami balitaan Wala. na incident of storm surge, and Opo. thankful kami doon, Melo, na hindi siya Opo. nangyari dito. So, pwede nang pumalaot yung mga mangisda nyo dyan, Director? We will wait for the advice ng Coast Guard kung maliit na nila yung suspension doon sa SeaTrack. At saka yung mga biyahe sa mga pantalan po, ng mga barko, Director. Mag-provide kami ng update regarding sa iyo dyan, Melo, kasi Opo. as of kahapon sa signal number 4 po kasi tayo. So, as today, hingi kami ng update with the Coast Guard, and then siguro makaprovide kami sa inyo ng information on this matter. Opo. Matindi ang ulan dyan sa inyo, no? Sabi nyo kanina, hangin na lang po, no? Director. Opo, hindi masyado yung ulan, Melo. Or on the hangin yung naramdaman namin. Pero ito sa pinapakitang footage dito, maraming maputik na kalsada po, Director. Oo. Opo. Ayun, okay, sige. Ingat po kayo dyan, Director Goson. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, maraming salamat po, and good morning. Opo, Director Ray Goson, OIC ng Office of Civil Defense Region A.